Once again, welcome back to our channel, I Testify. Kamusta na po kayong lahat mga kabayan? Saan man dako ng mundo kayo naroon? Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At sakali man po na sa oras na ito ay kayo ay nakakaranas ng mga matitinding alalahanin, mga karamdaman, mga suliranin sa pamilya at kabigatan ng damdamin. Halina, ating sama-samang aralin at kilalanin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siya po ay patuloy na kumikilos sa kanyang gawain, ang pagbibigay ng kapahingahan sa mga taong nabibigatang lubha sa lahat ng antas at aspeto ng buhay, maging ikaw ay bata o matanda o anuman ang iyong kasarian. Handa pong ipamalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa iyo. Ang sabi niya po sa John 10:10, kaya lamang pumunta ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sa araw na ito, muli nating maririnig ang patotoo ng isang kabataan na nagkaroon ng pakikipagtagpo sa ating Panginoong Hesus, kung saan inabot ng Diyos ang kanyang pusong paggalit sa galit at buot sa mga taong nakasakit sa kanya. Isang kaparaanan na ang Panginoon na siyang nagpalaya sa kanya, hindi lamang kagalingan ng kanyang pisikal na katawan, kundi maging ang kanyang paglakad na maayos sa pag-ibig at pagpapatawad ng ating Panginoon. Halina, pakinggan po natin Sister Joy Monares. God's still writing your story, so don't try to steal the pen. Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Sister Joy. Ngayon po ay nandoong ako'y pinagpala at kailangan ko ma-share yun sa inyo lahat. Kung gaano kabuti, kung gaano paano pinakita ng ating Panginoong Diyos yung kanyang grace sa buhay. Jesus in my life is siya yung tatay na nagdidisiplina sa inyo. Siya rin yung provider at siya yung good listener sa lahat ng prayers. Alam niyo po, nung bago pa lang ako pumunta dito abroad, I always pray to the Lord na I always pray na He uses me. Lord, sabi ko, gamitin mo ako para sa family ko. And alam niyo po, until now, yung panalangin kong yun, until now, sinasagot pa rin ng Panginoong Jesus. Yung recently lang na na-encounter ko kung paano kabuti yung Panginoon is just last year, talagang ni-remind niya ako or dinisiplina niya ako na kasi yung dala-dala kong anger, dala-dala kong sakit sa puso ko na I feel like I was abused by those na minahal ko ng sobra. Pero yung palang yung galit na nararamdaman ko noon is like parang sumisira sa akin. Isang araw lang na pinakita niya sa akin, it's like a normal day na ginagawa mo, gising ka, pasok ka sa trabaho. But at that time, by 7 p.m., umupo na ako hanggang sa, sabi ko dun sa doctor ko, Doc, uwi na tayo kasi mag-medicate ako, kailangan ko mag-inhaler. Yung, alam niyo po, yung inhaler, nebulizer, parang kasama na yan sa buhay ko, na hindi ko mawawala sa bag ko yan. Tapos, sabi ko sa kanya, uwi mo ako hanggang sa nakauwi ako ng bahay, nag-medicate ako. Pero hindi pa rin, mabigat pa rin yung masikip pa rin yung dibdib ko. So sakto naman na that day, we have Bible study. So at Deaconess Darlene was calling me, sabi niya, may Bible study, i-prepare na lang yung ganito, ganyan. Hanggang tinanong ko siya na, pwede mo ba ako samahan sa clinic, magpapa-check up ako, ganito, ganyan. Alam niyo po, during that time na
sinamahan ako ni Ate Nadine, wala akong narinig. Kundi, in Jesus' name, in Jesus' name. Habang naglalakad kami, sabi ko sa kanya, sabi ko, sis, hindi ko na kayang huminga. Hindi ko na kaya siguro umabot sa clinic. Hanggang sa pagdating namin doon sa clinic, talagang she was shouting na, help, help, help. Sabi nung doktor sa kanya, bakit dito mo siya dinala? Hindi dapat mo siya dito dinala. Dapat sa hospital na. Sabi niya, bigyan mo lang siya ng first aid. After first aid, dadaling ko na siya sa hospital. So, yung commotion doon sa loob ng clinic, naging parang lahat was surrounding me. Hanggang sa isa sa last kong narinig, sabi nung nurse sa akin, humiga ako. Sabi ko, no. Until that time, nawalan na po ako ng malay. Nawalan na ako kung ano nangyayari sa paligid ko. And I just heard na there were 3 doctors who are trying to revive me. Yung 3 doktor na sinisave yung life ko. Even the doctor would tell because na it's not in our hands, it's in God's hands now. Kasi po talagang yung BP ko is high, yung pulse rate ko was high, and then yung mga extremities ko pale na siya. Kasi parang I was passed out. Wala na talaga po. Until emergency cars came na I was brought to a hospital. Doon ko po na-feel na parang nakasakay ako sa isang mabilis na tumatakbo siya na nauntog yung ulo ko. Twice na nagkamalay po ako. At narinig ko na lang po yung nasa emergency car na tanggalin na natin yung tube kasi nahihirapan na siya huminga na. Hanggang sa nakatulog po ulit ako, nawalan ulit ako ng malay. Nagising po ako. Maybe 7 or 9 doctors were surrounding me. At ang linaw-linaw nung pagkakasabi ng isang doctor doon, nung superior nila na prepare intubation. Alam niyo po, ang layo sa akin ng doktor. Pero parang ang lapit niya lang sa tenga ko na narinig ko siya at that time. At yung kamay ko na itaas ko at nakapagsalita po ako nung oras na yun na sabi ko sa doktor, I don't need an intubation. Do not do it. Sabi, inulit niya yung sinabi ko. During yung nandun ako sa loob, sa labas pala, yung mga kasama ko, yung mga pumunta sa hospital na kasama ko was yung isang tao doon. Tinatanong sila kung may immediate family ba ako. Then they were trying to look for someone. Kasi po, nandito po yung isa kong kapatid. But these sisters of mine, yung kapatid kong to, talagang kinat niya lahat ng communication, yung way na makausap namin siya. As in, hindi na po siya nagpapakita. Hindi ko alam na gagamitin pa rin pala ako ni Lord in a way na magkaroon ulit ng reconciliation, na magkaroon kami ng reconnection ng kapatid kong yun. Sabi nung isang nurse sa kanila, we need an immediate family who can sign the consent para sa treatment nung pasyente sa loob. So, they were trying to look for someone. Minessage na nila yung kapatid ko via Facebook. Ano po, in that moment, na-realize ko after that one, na yung panalangin ko, ganun pa rin yung sinagot niya pa rin, na hindi ko alam, itong kapatid ko to na sobra kong kinurse, sobrang sinabihan ko ng masasama. Sabi ko nga pag nakita ko itong kapatid ko to, mata niya lang walang latay. Pero alam niyo po, nung time na nakita ko siya sa hospital, parang lahat nawala, yung galit, nawala yung hatred. Sabi nga po sa Bible, it was nasa yun, Matthew, sabi doon na when Peter asked the Lord, Lord, how many times should I forgive my brother or my sister who have sinned against me? Is it 7 times? Sabi, Jesus answered, sabi niya, hindi ko sinabi na 7 times, pero sinasabi ko sa'yo, 77 times 7. I saw this video po sa YouTube about this specific verse. Sabi doon, if you're able to forgive, because sabi doon, 77 times 7, kung i-multiply mo po yun, nasa 490 something.
Pero, kung nakapag-forgive ka ng 489 times, yung 490, madali na lang yun para sa'yo. So, nung time na yun, parang biglang nawala lahat ng galit, nawala lahat ng hatred dun sa kapatid. Which is, napalitan siya ng love, napalitan siya ng understanding sa situation niya rin. Kasi hindi ko rin alam na yung pinagdadaanan niya pala, masigit pa sa nararamdaman ko rin. So, what lesson learned or yung reminder na binigay sa akin ni Lord is that pag ikaw pala nag-hold on dun sa galit, sa hatred na meron ka towards someone, ikaw pala yung mas napapahama. Nabasa ko nga sa isang libro na may benefits pala yung bibigay mo ng kapatawaran. Sabi doon, lesser anxiety, lesser stress, yung immune system mo mataas. Pero, yung kabaliktaran nun, yung magagawa ng galit sa puso mo, ikakasama mo pala yun. Sabi nga, we are not created by the Lord for hatred, but instead we are created to be an overcomer, to succeed dun sa mga pagdadaanan mo pa sa life mo. So, hindi mo kailangan na mamuhay dun sa sakit, sa hatred. Hindi mo kailangan mamuhay sa galit. Hindi mo kailangan na pagharian yung buhay mo ng mga negative. Isa pa sa realization yung hindi tayo nagpapatawad dahil deserve yung pinapatawad natin. Yung taong nagkasala natin. Pero, ikaw mismo, or ako mismo, deserve ko yung peace. Deserve ko yung peace na I have the joy and love of the Lord para sa buhay ko. Deserve ko na to be less stress. Deserve ko na mamuhay na with gift of the Lord. So, God just was reminding me na babalik ako dun sa prayer ko na Lord, use me for my family. Use me again for them. Na hindi talaga kinalimutan ni Lord na dinggin. Actually po, during the time na nasa hospital ako, alam niyo po yung prayer talaga is one of the powerful tool na communication with Lord. Kasi nung time na nasa hospital din ako, and I want to thank everyone who was there praying for me. Siguro sabi ni Lord, ang lakas ng boses ng mga ng mga sisters na itong batang to na hanggang siguro nagpas sa langit pa yung prayer nila na yung boses nila ang lakas. Kaya siguro yung pagkasabi ng doktor kay Sister Dalena, it's not in our hands, it's in God's hands. Which is true. God gave you the life. Siya rin din yung may karapatang kunin yan. At siya rin din yung may kapangyarihan na ibalik yan. But ibabalik na yun, of course, with a purpose. So, this life that I have right now, yung buhay ko na meron ako ngayon, is like, He gave me, again, my life back. Kaya niya ulit yun. Kasi may purpose yun para sa akin. So, that was the encounter I had. One of the greatest commandment of the Lord, isa sa greatest commandment of God is like, love your enemy as you love your self. Which is, kung iisipin po natin, napakahirap. Yung mag-forgive lang, struggle yon, challenge yon. Isa sa pinaka-importanteng bagay na natututunan natin when you have a relationship with the Lord is that kung paano ka magpatawad. So yung pagmamahal mo na ibibigay mo para sa para sa kinaiinisan mo, sa kaaway mo, mabigat na yon. Pero kung you were able to give that, sabi ko nga, many times nakapagpatawad ka, yung blessing as in yung blessing is like dadating na lang na parang ulan na non-stop. I can say I'm in a work in progress, yes, because I'm still learning through the guidance of the Lord and through the church I have right now, yung family sa church na nandun ginaguide ka
Na, yun nga yung pagbabago, magsuumpisa sa sarili mo. But you need someone na magsusuporta sa'yo, which is pinapasalamat ko kasi yung grupong meron ako right now, yung church na meron ako right now, nandyan sila ready at patuloy na ginagamit ni Lord na maging channel ng blessing din para sa buhay ko. At actually, hindi lang din sa akin. Pati rin sa mga taong nakakasalamuhan, nadadala namin sa simbahan. Patuloy silang nandyan na sumusuporta sa iyo. So, I'm in the work in progress. Hindi agad-agad yon. I am learning. So, parang parang bahay na kinoconstruct na eventually pag natapos na, it's glory to God na lang lahat. Sabi sa Juan 3:16 hanggang 17, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man ay sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan at parusahan ang sanlibutan, kundi iligtas ito sa pamamagitan niya. Inaanyayahan kita sa isang panalangin ng pagtanggap sa ating mahal na Panginoong Yesus. Panginoong Yesus, ako po ay naniniwala na ikaw ay namatay sa krus para sa aking kasalanan. Ngunit ikaw ay bumangon muli at nabuhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Salamat sa iyong pag-ibig at naligtas ako. Mula sa araw na ito, tulungan mo po akong lumago sa aking pananampalataya, mag-aral ng iyong salita ayon sa iyong kahabagan at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Father, in the name of Jesus Christ, we pray for those who are watching now, that you will touch the deepest needs of their life, in health, in financial needs. I pray that you will fill the emptiness of their hearts, the longing of their soul that only you can satisfy. May you allow them to experience the greatness of you, your love, grace, and mercy. In Jesus' name, Amen. Po ay aking inaanyayang lahat kung sa oras na ito meron po kayong pasasalamat. Kung kayo po ay isa sa mga kababayan natin na nakaranas ng grace ng Panginoon, welcome po kayong lahat sa channel na ito. Pwede po kayong mag-share. Salamat po. Please like and subscribe. See you to the next video.